Sinimulan na ng House Committee on Justice ang pagtalakay sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng pagsusuri kung sufficient in substance ba ang dalawang natitirang reklamo. Ang ika-4 na reklamo ay inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ayon naman kay Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, inaasahang boboto ang komite matapos ang deliberasyon sa ika-4 na reklamo upang matukoy kung sapat ba ang mga paratang laban kay VP Sara. Kapag napatunayang hindi sufficient in substance ang mga reklamo, otomatikong ibabasura ang mga ito at magsusumite ang komite ng ulat sa plenaryo ng Kamara. Ngunit kung mapagpasyahang sufficient in substance ang mga paratang, bibigyan si Vice President Sara Duterte ng kopya ng reklamo at may 10 araw upang magsumite ng kanyang sagot ayon sa umiiral na House rules sa impeachment. Matapos nito, maaaring magsumite ng reply ang mga complainant at rejoinder ang respondent bago isagawa ang formal na pagdinig kung saan hihaharap ang mga ebidensya, affidavit at mga testigo. Sa ilalim naman ng patakaran ng Kamara, may hanggang 60 araw na session days ang komite upang tapusin ang pagdinig at isumite ang kanilang rekomendasyon sa plenaryo ng kapulungan. Samantala, anumang magiging pasya ng komite ay daraan sa nominal vote ng House of Representatives, kung saan kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/4 ng mga miyembro upang aprobahan ang rekomendasyon. Kung aprobahan ang resolusyon ng impeachment, ipapasa ito sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court para litisin ang kaso laban sa Vice-Presidente. Samantala, sinabi na rin ni VP Sara na hindi prioridad ng kanyang tanggapan ang pagmomonitor sa impeachment proceedings dahil abala umano siya sa iba pang gawain ng Office of the Vice President. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hindi. Personal capacity sila pumunta. Personal capacity in one group? Well, ayun na nakalagay Ano sa... yung entry nila? Kung naman, ayun nakalagay sa application nila eh. Di, pinayagan namin, di ba? As long as no government funds are used, papayagan naman sila. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na may 11 vice mayor at 1 mayor mula sa Bulacan na kasalukuyang nasa Dubai matapos bimahe para sa personal na lakad. Pahayag pa ng kalihim may hawak na travel authority ang mga naturang opisyal, kaya't pinahihintulutan ang kanilang biyahe sa ibang bansa. Umalis sila Wednesday last week. May travel authority naman. Mga vice mayors from Bulacan. Parang 11 sila eh. So, ngayon, stuck sila sa Dubai. Lumabas ang ulat matapos kumalat ang impormasyon na naipit umano ang mga opisyal sa Dubai dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East kasunod ng mga airstrike ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng pangamba sa kaligtasan ng mga biyahero sa rehiyon matapos gumanti ang Iran na nagdulot ng banta ng mas malawak na kaguluhan. Gayunman, iginiit ng DILG Central Luzon na may mga ulat na kumakalat na nagsasabing bumiyahe ang ilang lokal na opisyal nang walang pahintulot ng departamento ay hindi beripikado at maaaring mapanlinlang. May isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. I-verify pa namin. Pero parang wala siya. Ipinaalala na rin ng DILG na ang lahat ng halal at itinalagang opisyal ng lokal na pamahalaan ay kinakailangan kumuha ng Foreign Travel Authority at sumunod sa mga umiiral na patakaran bago bumiyahe sa ibang bansa. Dagdag pa ng ahensya, mahalaga ang mga prosesong ito upang matiyak ang transparency, accountability at maayos na koordinasyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.